Praise the Lord. Una po sa lahat, nais ko po kayong batiin ng isang mabiyaya at mapagpalang gabi ng panalangin sa pangalan ng ating Panginoon Jesus Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. At unang-una po sa lahat, nais ko po magpasalamat sa ating Panginoon Diyos sa patuloy na pag-iingat niya sa bawat isa sa atin at ang kanyang patuloy na katugunan sa mga hinaing sa bawat panalangin ng bawat isa. Hallelujah. Praise the Lord. At hallelujah, purihin ang ating Panginoon Diyos sa kanyang biyaya at habag sa atin. Una-una po sa lahat, hallelujah. Muli, nais ko po kayong batiin ng isang mapayapa at isang mapagpalang gabi o umaga kung saan mang tayo nasa Pilipinas sa biyaya ng ating Panginoon Jesus Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy sa ating gabi ng panalangin upang, hallelujah, ating idulog muli sa ating Panginoon Diyos ang lahat ng ating mga hinaing, mga pangailangan, hallelujah, ating pong awitin ang nagsasabing yung great is thy faithfulness. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Changes not thy compassions, they fail not, as thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great
and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above. Join with all nature in manifold witness. Great thy great faithfulness, mercy and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I had needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, amen. And I own their presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside, amen. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, as Lord. All I had needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Yes, Lord, great is thy faithfulness. Hallelujah. And great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, as Lord. All I had needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, hallelujah.
Panginoong Hesus Kristo. Tunay nga na dakila ang katapatan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Bago po tayo magpatuloy sa ating gawain, can we sing that song, Hallelujah, that my Redeemer is faithful and true. Hallelujah. Kung wala po tayong dyan, kahit na po it is the voice of a song unto the Lord. Hallelujah. My Redeemer is faithful and true. Hallelujah. Kahit yung chorus lamang po, I'm going to sing that. Hallelujah. Dahil ang ating Panginoon Diyos, tapat ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Tapat at tunay ang ating Diyos. Hallelujah. Na ating pinagkakatiwalaan. Hallelujah. Ating, hallelujah, binigay lahat sa Kanya at hindi po siya ni minsan, hallelujah, nakalimot sa Kanyang pangako sa bawat Kanyang mga anak. Hallelujah. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Chorus once again. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. Every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Once again. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. Amen. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Yes, Lord God, hallelujah. Tunay nga man na, hallelujah, kayo'y tapat, O God. Kayo'y dakila, kayo'y totoo, O God, sa lahat, O God, ng Lord God, hallelujah, inyong salita na inyong binigay sa inyong mga anak, Ama. Ni minsan, O God, ay hindi po kayo nagkulang. Ni minsan, Panginoon ko pong Diyos, ay hindi po kayo nakalimot, Ama, sa inyong mga anak, Ama. Ni minsan, O God, ay hindi po kayo, Lord God, hallelujah, Lord God, hallelujah, nagpabaya sa inyong mga anak, kundi Panginoon ko pong Diyos, hanggang sa, Lord God, magbuhat sa simula, O God, na kami isilang dito sa lupa. Hanggang kami, Lord God, ay patuloy, O God, na inyong, hallelujah, pinalaki, O God, sa pamagitan ng aming mga magulang, ay kayo, O God, ang siya nag-ingat sa amin. And Lord God, hallelujah, hanggang sa pagputi, O God, ng aming mga buhok, O God, hanggang sa kauli-ulian, O God, ng aming yugto ng aming buhay dito sa lupa, Ma. Kayo pa rin ang aming Diyos na hindi magbabago. Kagaya, O God, ng inyong sinabi, O God, na hanggang sa pagputi ng inyong mga uban ay ako pa rin ang siya. Ako pa rin at ako pa rin ang hindi magbabago at hindi ko kayo iiwan. Panginoon ko pong Diyos, yan po inyong sinabi sa inyong salita, Ama. Lord God, hallelujah, yan po inyong napatunayan, Ama, sa bawat inyong workmanship, sa bawat inyong mga anak, Ama. Kayo, O God, ang aming inaasahan, O God, sa mundong ito, O God, na napakadilim. Itong mundo, O God, na wala na pong pag-asa. Itong mundo, O God, na punong-puno ng Lord God, kalumbayan, kalungkutan, kahirapan, O God, lahat ng mga bagay, O God, na hindi po, Lord God, hallelujah, mabuti, O Panginoon ko pong Diyos, ay naririto sa mundong ito. Ngunit salamat, Ama, na mayroon po kaming Diyos na buhay, ng Diyos na kapayapaan, ang aming prinsipe, na siyang prinsipe ng kapayapaan, ang aming Diyos na our comforter, O God, ang aming Panginoong Diyos na Jehovah Jireh, the Lord God will provide a sacrifice for Himself. Our Jehovah Rapha, you are our healer, O God. You are our Jehovah Shammah, the Lord will supply of all of our Lord is with us, O God. Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, Lord God,
O Panginoon ko pong Diyos, samahan niyo po kami Ama ngayong gabing ito, O God, sa aming munting gawain Ama, sa aming gabi ng panalangin, O God. O Panginoon ko pong Diyos, inyo pong isugon yung banal na Espiritu Santo that will be with us in this night, Ama. Ipagpataw niyo po, O God, ang bawat ninyong mga anak, Ama. Sumasumpungan ninyo, O God, na mga bagay, Ama, na hindi po, Lord God, nakalulugod sa inyo, Ama. Mga bagay, O God, na pagkukulang sa inyo, mga bagay, O God, na mga kamalian, Ama. Ano po mga bagay, O God, na hindi po makakatulong, O God, sa Lord God, hallelujah, for the edification and the perfection of your saints, Almighty Father. Ay patuloy po kayo ang mag-workmanship, Ama, sa inyong mga anak, O Panginoon ko pong Diyos, sa inyong mga nobya, Ama, ng hallelujah, sa anumang oras, sa anumang pong panahon, Ama, na kayo bumalik, O God, ay handa na, O God, ang inyong mga nobya, Ama. O Panginoon ko pong Diyos, I'm praying to you, Father, that this day, O God, na inyo pong i-bless, O God, ang aming kapatid na si Baby Caleb, O God, hindi sa kanyang isang taong muli na inyong idinugtong sa kanyang buhay. Na siya, Lord God, ay patuloy niyo pong ingatan at Lord God, hallelujah, nasangkapan, O God, ng kalusugan, ng kalakasan, O God, buhat sa inyo, Panginoon ko pong Diyos. At Lord God, hallelujah, kayo, Panginoon ko pong Diyos, ang siyang patuloy na mag-guide sa kanyang mga magulang, O God, sa patuloy na pagpapalaki, hallelujah, na may buong, hallelujah, buong takot at pagmamahal sa inyo, Panginoon ko pong Diyos. Lord God, hallelujah, once again, Father, I commit to you, Father, this service, O God, hallelujah. O Panginoon ko pong Diyos, hallelujah. Once again, shed your blood, Almighty Father, in our hearts, O God, in our minds, Almighty Father, until this mortal body, Ama. Sa gayon, O God, hallelujah, as we invite thee, O God, to dwell in our hearts, O God, manahan po kayong malaya, Ama, sa bawat puso ng inyong anak, Ama. Lord God, hallelujah, alam niyo po, O God, ang bawat sitwasyon, alam niyo po ang bawat pangangailangan ng inyong mga anak. And Lord God, hallelujah, you are the high priest, O God, that can be touched by the feeling of our infirmities, O God. Once again, Father, O Panginoon ko pong Diyos na, O God, samahan niyo po kami, Ama, muli, O God, sa aming gawain ngayong gabing ito, Ama. Lord God, akin po pinagkakatiwala sa inyo, Ama, ang aming munting gawain ito, Ama, ang aming gabi ng panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Diyos na buhay, sa ilalim ng dugo ng Kordero. Ito po ang aming samot panalangin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Once again, hallelujah, a blessed night and a peaceful night in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. At sa ikapagpapatuloy ng ating gawain, hallelujah. Praise the Lord. At bago po tayo, can we open please in the book of Psalms chapter 141. Praise the Lord. Verse 1. Hallelujah. Maiksi lamang ang ating Bible verse reading ngayong gabi. Maganap ang leading ang sakdang kalooban ng ating Panginoon. Psalms chapter 141 verse 1. Hallelujah. At bago po tayo magbasa ng kanyang salita, nais lamang po nating ipasalamat sa ating Panginoon Diyos sa katugunan ng ating Panginoon Diyos for the, hallelujah, for that sa application ng Brother Resty sa pag-provide ng ating Panginoon. And we're praying unto the Lord, hallelujah, for the remaining hallelujah, documents that is needful para po siya makapag-start na in the work. Hallelujah, na ang Panginoon ang siyang tumulong na may provide ang mga pertinent documents, hallelujah, for that new job, hallelujah. At gayon din for that visa renewal that is needed 4 months prior to the expiry, that is what the company is needing. We are praying to the Lord that the perfect will of the Lord and the moving of the Lord will be done. Dahil ang ating Panginoon Diyos, hallelujah, siya ang ating all-knowing God, that He knows what He will do para sa kanyang mga anak. Ni minsan, hindi po siya nagkulang, mga kapatid. And that is truly that our God, hallelujah, will never fail us nor forsake us, even unto the end of the world. Hallelujah. In the book of Psalms, chapter 141, verse 1, sabi niya po dito, it said here, sa verse 1, sabi niya po dito, I cry unto thee, make haste unto me, give ear unto my voice when I cry unto thee. Hallelujah. Sabi niya sa salitang Tagalog, Panginoon, ako'y tumawag sa iyo, magmadali ka sa akin, pakinggan mo ang tinig ko, pagka ako'y tumatawag sa iyo. And verse 12, hallelujah. Verse 2, sabi niya po dito, let my prayer be set forth before thee as incense, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Hallelujah. So,
Hallelujah. Nawa ganito ang ating panalangin. Hallelujah. Tuwing tayo dudulog sa ating Panginoon. Hallelujah. Nawa ito po yung ating nasahin, our desire in our hearts, our prayer unto the Lord. Sabi niya po dito, nakagaya po ng isang insenso. Sabi niya po dito, malagay ang aking dalangin na parang kamangyan sa harap mo. Hallelujah. Ang panalangin po hallelujah, ng santo ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, as live it according, hallelujah, live it in the righteousness of God, hallelujah, ay isa po siyang mabangong samyo, hallelujah, na umaabot sa trono ng habag at biyaya ng ating Panginoon Diyos. Yan po ang panalangin ng kanyang mga anak, hallelujah, ng kanyang mga santo. Kaya sabi niya po dito, ang pagtataas ng aking mga kamay na parang hain sa kinahapunan. Hallelujah, praise the Lord. Nawa ang panalangin po, hallelujah, na ito po pinapakita, pinapahiwatag dito ng ating kapatid, hallelujah, kung gaano po siya manalangin sa ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Ito po, nawa ay matutunan po natin kung paano po tayo manalangin ng buong kataimtiman sa ating Panginoon Diyos. Na ang ating panalangin ay hindi lamang po siya isang salita na mabigkas lamang ang gusto nating hilingin sa ating Panginoon Diyos. You know that the prayer, hallelujah, hindi lamang po yan para humingi tayo sa ating Panginoon Diyos. You know that the prayer, it is our communication with God. Ang ating panalangin, yan po yung ating pakikitungo, yan po yung ating communing with God. Kaya mga kapatid, hallelujah, kung ang ating panalangin ay hindi po siya tinatawag na sincere, kung hindi po maningas yung ating panalangin sa ating Panginoon Diyos, ay hindi po malayo na hindi marinig ng ating Panginoon Diyos. Because God is expecting from us when we're going to pray unto Him ng buong sincerity. Praise the Lord. Tayo na nga may kailangan, tapos pag manalangin pa tayo, para tayong walang ganang makipagpanayam sa ating Panginoon Diyos. And that is not the right approach in praying to the Lord. Especially when you are in the midst of your trials and troubles. And that is the prayer that God is expecting from us, ay kagaya ng isang panalangin mabangong samyo na aabot sa banal na trono ng ating Panginoon Diyos, ng pagtaas ng ating kamay sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Anong sabi niya po dito? Sa verse 2, ang pagtaas ng ating kamay ay parang hain sa kinahapunan. Praise the Lord. Nawa ganun po ang ating panalangin. Tayo'y mananalangin sa ating Panginoon Diyos. It is a prayer of a fervent prayer and an earnest prayer and sincere prayer unto the Lord. Dahil kahit na po ipanalangin po tayo, hallelujah, ng inyong pastor o ng inyong kapatid na lalaki o kapatid na babae, kung kayo humingi ng panalangin sa ating Panginoon Diyos. Pero kung ating panalangin mismo ay hindi singtaimtim na panalangin na hinahanap ng ating Panginoon Diyos, na walang kalakip na pananampalataya, ay mawawalang saysay. It takes the prayer of faith nang humihingi sa nakasama nating nanalangin sa ating Panginoon Diyos, and the faith of prayer of faith mismo ng, hallelujah, ipinapanalangin sa ating Panginoon Diyos. Dahil kung wala pong panalangin na may kalakip na masidhing, hallelujah, taimtim na pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, hallelujah, ay hinahanap ng ating Panginoon Diyos. Unang-una sa atin, ang malalim, masidhing panalangin na may kalakip na pananampalataya. Praise the Lord. At kung minsan, hallelujah, ang panalangin ko minsan ay tila baga hindi narinig ng ating Panginoon Diyos. We have to check, hallelujah, if our prayers, hallelujah, it is as a sweet smelling sabor, hallelujah, and as we lift our hands, nakagaya ng isang hain sa kinahaponan sa ating Panginoon Diyos. Ngunit ito'y magaganap as we have that honest confession and deepest sincerity from our hearts. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ating Panginoon Diyos, nag-aantay lamang po siya sa atin. Hallelujah. Nang hindi po tayo, hallelujah, hallelujah, we will not fail on what we are asking from the Lord. At ang katugunan ay, hallelujah, iyon ay naayon sa ating panalangin in the time that we need. Praise the Lord. Hallelujah. The right mental attitude towards every divine promise word of God
will come to pass. Praise the Lord. The right mental attitude. Hallelujah. Towards every divine promises or every divine promise word of God will bring it to pass. Praise the Lord. Hallelujah. Now mga kapatid, in our prayer, hallelujah, bago po tayo makakalapit sa panalangin, bago po dinggin ng ating Panginoong Diyos, ang ating handog sa ating Panginoong Diyos sa kanyang harapan. Hallelujah. We have to prepare first the altar. And we have to repair and prepare. It is the Lord that will repair that altar, but we have to prepare our altar, which is our deepest, sincere heart unto the Lord. Hallelujah. Sa gayon mga kapatid, pag naayos na po yung altar, naihanda po yung ating puso sa ating Panginoong Diyos, ano man ang ating handog sa ating Panginoong Diyos, ay naroon ang kanyang katugunan. Praise the Lord. Nandoon ang kanyang katugunan. Kagaya niyan, in the time of Elijah, mga kapatid. They nirepair muna nila yung altar. Hallelujah. Nung nirepair na nila yung kanilang altar, hallelujah. Ngunit ang dininig ng ating Panginoong Diyos, hallelujah, ay yung panalangin ni Elijah. It is because of that, ano po mga kapatid. Dahil nasa kanya yung salita. Hallelujah. Nasa kanya yung salita ng ating Panginoong Diyos that He is, hallelujah, professing and confessing the Word of God in the midst of those, hallelujah, maling katuruan. Hallelujah. Praise God. Nawa matuto po tayo, hallelujah, that right approach unto the Lord. Hallelujah. And a prepared altar unto the Lord. Hallelujah. Dahil ni minsan, mga kapatid, hindi po nagkulang ang ating Panginoon Diyos. Even nasa kalagitnaan tayo ng troubles, ando ng katugutan ng ating Panginoon Diyos. Even hindi pa nga buo. Ang tinatawag na hindi pa, it is not still perfect ang walk sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Nagkulang pa ang ating Panginoon Diyos? Hindi. Hindi po nagkulang ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga sabi ng prophet, tama yung sinabi ng prophet, na kung yung, if the sons and daughters of God, hallelujah, ay nasa kanilang posisyon, at malaman nila, matanto nila, kung sino sila sa Panginoon Diyos, at kung sino ang Panginoon Diyos sa kanila, ano sabi ng mensahe? Na walang kapangyarihan ang ating kaaway, ng dyablo. Ano man ang ating hilingin sa ating Panginoon Diyos, hallelujah, ay walang imposible sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Now po mga kapatid, hallelujah, this is the time that we have to be more sincere unto the Lord. This is not daily dallying. Hindi po ito yung ganun paglilingkod. It is a deepest na paglilingkod. Kung there's something lacking in our hearts, and that's the time that we have to search for the Lord. Kung saan po natin siya iniwan sa kanyang salita. Kung saan tayo nagkulang sa ating Panginoon Diyos. Dahil ni minsan, ang ating Panginoon Diyos ay hindi po tayo iniwan. Hindi po niya tayo ni minsan pinabayaan. Hallelujah. Ni minsan, hindi po bingi ang kanyang tenga para dinggin ang ating panalangin. Ni minsan, hindi maiksi ang kanyang kamay para hindi niya tayo maabot sa ating pinakamababang kalalagayan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Nawa po may bukas sa atin na ang ating Panginoon Diyos, He is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He hath said, He will do. You know that every morning, His mercies are new. Praise the Lord. That is the God that we are serving. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, kung hindi pa yan ibubukas sa atin, and that's the time, hallelujah, na saliksikin natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah, sa kanyang salita na may bukas sa atin ang ating Panginoon Diyos, ni minsan na hindi nagkulang, ni minsan ay hindi po tayo pinabayaan. Ni minsan, hindi niya tayo iiwan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. And don't forget, hallelujah, when the Lord is delighted para tugunin ang ating mga panalangin. Ang problema po mga kapatid kasi ang Kristiyano, lalo na mga bride, hallelujah. Hallelujah. Kuminsan mga kapatid, hindi lang kuminsan kundi madalas,
Hallelujah. Ang bride, they were so spoiled already. Dahil sa mahabang panahon na napakadakilang biyaya ng ating Panginoon Diyos sa kanyang mga nobya. Kung minsan, hallelujah, nagiging common na lang sa kanila ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Kagaya sa Israel, sa ilang. Naging common na lang sa kanila yung mana na galing sa langit. Naging common na lang sa kanila yung waters from the waters from the rock. Naging common na lang sa kanila yung pagbigay ng ating Panginoon Diyos ng quails. Hallelujah, hindi na nila na-appreciate kung gaano. Then there's something wrong in the hearts. Baka ang puso ay kumakalyo na, nawawala na yung pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At kung yan po ang nangyari sa atin, na hindi na natin ma-appreciate ang katugunan ng ating Panginoon Diyos, then that's the time that you have to cry to the Lord. Hallelujah. Baka tayo ay unti-unti nang nanlalamig sa ating Panginoon Diyos. Nanlalamig na ang puso natin sa pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Wala na po tayo ma-appreciate. Kahit na ano ng katugunan ng ating Panginoon Diyos, pagka malamig na yung pag-ibig ng puso, ng pag-ibig ng Diyos sa ating puso, wala na pong saysay. Kahit na anong gawin ng ating Panginoon Diyos. Wala na pong appreciation ni pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Then that's the danger. Dahil kung tayo ay naging mabuti ang ating Panginoon Diyos sa atin na hindi natin appreciate, how much more pagka hinayaan na tayo ng ating Panginoon Diyos sa ating kagustuhan. Ano na ang ating kahinatnan? Saan tayo pupulutin? Hallelujah. Always, you know that, can we open please in the book of, because it is a spirit of Laodicea in the last age, in the 2 Timothy, chapter 3. Praise the Lord. Ano sabi niya po dito sa in the last days? 2 Timothy chapter 3 verse 1. 2 Timothy. This is the spirit of Laodicean age. Hallelujah. Na ang mga tao, mga kapatid, ulitin ko lamang po mga kapatid, ang mga tao mas mamahalin pa nila, mas iibigin pa nila ang mga bagay para sa kanilang mga sarili. Ano po yung mga kapatid? Ngayong panahon natin, ano yung mga naglipana sa sanlibutan? Facebook, YouTube, iTunes, lahat-lahat na ng mga kapatid na pansarili, in which yun yung tinanggal ng ating Panginoon Diyos kay Abram at kay Sarai. Praise the Lord. Pero ngayon, dito sa Laodicean, ang mahirap mga kapatid pag hindi na nadidiscern dahil po punong-puno na ng mga bagay sa sanlibutan. Hallelujah. Kahit kung minsan, kahit na binibigyan na ng ating Panginoon Diyos ang katugunan, kahit na ang Panginoon Diyos ay patuloy na siya nag-iingat, kahit na ang ating Panginoon Diyos ang siyang patuloy na nagbibigay ng kalusugan, nagbibigay ng kagalingan, magbuhat sa pinakamalit hanggang sa malaking o tinatawag na mabigat na karamdaman, hindi na mapasalamatan, mapupurihan, may balik ang kalwalhatian sa ating Panginoon Diyos. Dahil sa nanlalamig na ang kanilang puso sa pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Dahil ang tuon, ang laman ng puso, hallelujah, ay hindi na naibibigay ng buo sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Basahin po natin sa verse 1. This know also, that in the last days, so ito po mga kapatid, hindi po ito ng kapanahunan nila Pablo, nila Timoteo, kundi sa ating kapanahunan. Ulitin ko naman po mga kapatid, nawa po mabuksan ng ating kaisipan, ito po ang ating kinagagalawan ngayon. Na ang mga tao nakalimutan na nila yung lumang itinurong mga mabubuti bagay sa mga anak ng ating Panginoon Diyos. Basahin po natin dito mga kapatid. This know also, sabi niya po dito, datapot alamin mo ito, that in the last days, perilous times shall come, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. So ano po yung panahon na mapanganib na ito mga kapatid? Verse 2, for men shall be lovers of their own selves. Hallelujah, sabi niya po dito, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Praise the Lord. We have to take inventory of ourselves kung ating ina-entertain ng mga spirit na ito. Ano sabi niya sa verse 2? Ulitin po natin sa salitang Tagalog. Sapagkat ang mga tao'y magiging may bigin sa kanilang sarili.
Ano po yung mga kapatid? Pagdating sa salita ng ating Panginoon Diyos sa social media, hallelujah, hindi pa umaabot kung minsan ng mabuti kung umabot ng 500. Kadalasan, hallelujah, daan lamang siya. Wala pang hindi po umabot ng 1,000. Pero kung lagay doon ng mga bagay na walang kabuluhan, pagluluto pa nga lang, milyon na. I'm not against about sa paglalagay doon, pero we have to check always our hearts kung nasaan nakalagay ang ating puso. Lalo na yung mga walang kabuluhan. Marinig mo yung mga salita na walang kabuluhan. Ano? Ilan lumalabas? Milyon. You can see that how the world, kaya mga kapatid, if we cannot discern that, and this is the time that we have to go back unto the Lord with deepest sincerity kung nasaan ang ating puso. Huwag po nating sabihin na nabaptize tayo sa message na bautism. Huwag po nating sabihin. Huwag po nating sabihin na tayo naniniwala sa mensahe. Pero yung epekto at kapangyarihan ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos at ng mensahe, hallelujah, ay ating hanapin. Hallelujah. Ating saliksigin. Hallelujah. Ituloy po natin mga kapatid. Maibigin sa sarili, kanyang sarili. Maibigin sa salapi. Kubitos, maibigin sa salapi. Boasters, mayayabang. Hallelujah. Hallelujah. Minsan mga kapatid, umuwi ako sa Pilipinas. Narinig ko sa isang kapatid na grabe na ang mga, hindi naman it is not, but napakarami mga kapatid. The way that they are driving in our country, sa ating bansa. Hallelujah. Na-experience, narinig ko sa isang kapatiran na grabe ang marami mga tao. Hindi naman lahat, pero marami. The way that they are driving sa kalye sa atin ay sobrang yayabang. You know, when I went in our country, hallelujah, na-experience ko yung mga kapatid. Hallelujah. Na-experience ko yun sa highway. Hallelujah. Lalo na pagka mas maganda yung kanilang sasakyan sa'yo. You can see now the world. At dahil lamang sa kalye, nagkakaroon pa ng pagkikitil ng buhay. You can see the world is falling apart. Ganun na kasama ang mundo ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Tuloy po natin. Mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang. Hindi ba ito mga kapatid yung mga nangyayari ngayon? Kitang-kita. Hallelujah, sa ating lipunan. Ang mga anak, laban sa kanilang magulang. Magulang, laban sa kanilang mga anak. Hallelujah. Tuloy po natin mga kapatid. Masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Sabi niya po dito, disobedience to parents, mga unthankful or mga walang turing. Mga kapatid, wag po nawa tayo maging ganun. Pag meron pong katugunan, ang ating Panginoon Diyos sa ating panalangin. Higit po tayo na magalak at ibigay natin ang best natin, ma-appreciate natin ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Dahil kung hindi na po natin na-appreciate, hallelujah, it is very danger zone that we have already. Dahil in the time na tayo ay pahintulot ng ating Panginoon Diyos na makalapit ang kaaway sa atin upang tayo ay dumaan sa tinatawag na testings of faith. Baka masigit tayong mapalayo ang ating puso sa ating Panginoon Diyos. Dahil even in the good times, hallelujah, hindi po natin may bigay ang papuri sa Kanya. How much more in the bad times? Hallelujah. Nawawala po yan mga kapatid ngayon. Huwag po nating itulot mga kapatid na itong mga espiritu na ito ay dumaloy sa ating puso. Hallelujah. Huwag po nating sabihin, hindi po yan sapat na nabaptize tayo ng message baptism or baptism in the name of our Lord Jesus Christ. Hindi po yan sapat na tayo naniniwala, na confess that we are believing in the message. What about the life that was in the message? Hallelujah. It takes for us. It is not intellectual faith, knowing, or theology, or knowing the message. Hindi po yan mga kapatid. It is the Holy Ghost. Kung nasa atin ang banal na Espiritu Santo. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tuloy po natin ito mga kapatid. Ano sabi niya po dito? Without natural affection.
walang katutubong pag-ibig. Truce breakers, mga walang paglulubag. False accusers, mga palabintangin. Incontinent, mga walang pagpipigil. Fierce, mga walang pagpipigil sa sarili. Fierce, mga mabangis. Despisers of those that are good, hindi mga maibigin sa mabuti. Verse 4, traitors, mga lilo, heady, matitigas ang ulo, high-minded, mga palalo, lovers of pleasures more than lovers of God, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Hallelujah. You can see this one here. High-minded, heady, high-minded. Now, mga kapatid, huwag po natin itulot ang mga bagay na ito. Let our hearts always be subjected unto the Holy Ghost. Hallelujah. You know that a haughty heart, sabi niya, before destruction comes, the hearts of men are haughty. Hallelujah. You know that pride doeth destruction unto men. Sabi nang in the book of Proverbs. You know, ang pagmamataas, yan po ang sisira sa isang tao. That was written in the book of Proverbs. Hallelujah. At mga kapatid, tuloy po natin. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Na may anyo ng kabanalan datapwat, tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag po natin, hallelujah, pabayaan ang mga bagay na ito na tayo ay malinlang. Hallelujah. At mailayo tayo sa, hallelujah, salita ng ating Panginoon Diyos. Tayo mismo, batid natin ang ating sarili, how we behave and we act in everyday sa ating buhay. Wag po nating itulot, mga kapatid, na mawala sa ating puso yung tinatawag na reverence and respect and love unto the Lord. Hallelujah. Wag po nating itulot yung mga kapatid. Dahil pag yan ang nawala sa atin, hallelujah. Hallelujah. The Holy Ghost is grieved in our midst and in our hearts. Paano natin marerespect ang ating Panginoon Diyos na hindi mo nakikita? Yung kapatid na nasa iyong harapan, you cannot give a reverence, especially for those that take cares the oracles of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Huwag po natin baliwalay ng salita ng ating Panginoon Diyos. You know that God, He is not a spare tire. Ang ating Panginoon Diyos, hindi po siya reserbang gulong lamang sa ating sasakyan. You know that our God, He is not a medicine cabinet only that we will open kung meron po tayong karamdaman. Hindi po ganoon ang ating Panginoon Diyos. Our God, He is our everything in our life. The Word of God, it is the most precious thing in our life. Wala pong precious sa atin. Wala pong good sa atin. Wala pong righteous sa atin. It is all by the grace of our Lord Jesus Christ. And it is the righteousness of Jesus Christ in us. It is the workmanship of Christ working in us. Hallelujah. At mga kapatid, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ito yung mga bagay, mga kapatid. Tuloy po natin sa binabasa natin kanina. 141 in the book of Psalms. Hallelujah. This is the spirit that is roaming around us, mga kapatid. Psalms chapter 141. Tuloy po natin sa verse 3. Ulitin po natin yung verse 2 bago tayo pumunta ng verse 3. Sabi niya po dito, sa salitang English, let my prayer be set forth before thee as incense. Huwag po natin kalilimutan yung mga kapatid na ang ating panalangin ay kagaya ng isang kamangyan o yung insenso. Hallelujah. Yung insensong yun, mga kapatid, hallelujah, ang usok, mga kapatid,
na siyang mabangong samyo sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Ay ganoon ang ating panalangin. Hallelujah. At ang ating pagtaas ng ating kamay ay kagaya ng isang handog sa kinhapunan. Hallelujah. It is a deepest and sincere prayer unto the Lord. Hallelujah. Wag po natin kalilimutan, wag po tayong madala ng kalalagayan ng Laodicean ito. Ano po yung kalagayan ng Laodicean ito? It is Laodicean, it is people's right. Ito po yung lukewarm. Laodicea, ano pa po mga kapatid? It is soft living. Hallelujah. Itong Laodicea natin kinagagalawan, lahat po ay it is all the comfort. Most comfortable life that we have here. Hanggang sa maging sa paglilingkod ay naging komportable na rin. Nawala na po yung tinatawag na zeal or yung zealous or yung tinatawag nating sincerity unto the Lord. Nawala na po yung tinatawag na init ng banal na Espiritu Santo sa puso. It is because, hallelujah, it is not the Word of God. Maybe there's something that is still lacking in us. Or maybe we grieve the Holy Ghost operating amongst His people. Hallelujah. Praise God. Kaya mga kapatid, this is an admonition of the Lord. Hallelujah. 2 Timothy chapter 3, verse 1. Hallelujah. And so forth na nabasa natin. Those are the spirit of Laodicea. Kaya hindi na po tayo magtataka, mga kapatid, kung bakit maraming mga Kristiyano sa loob ng iglesia, hallelujah, ay sakitin, ay mga natutulog. Hallelujah. I'm not speaking only the natural na nagkakasakit sa loob ng church o yung natutulog sa loob ng church. Hindi po. It is spiritually sick. Spiritually asleep when it comes to the Word of God. Hallelujah. Huwag nating itulot siya, mga kapatid. Kundi ang ating Panginoon Diyos, nagpapaalala siya sa Kanyang salita. Ano ang ating panalangin? Paano tayo manalangin sa ating Panginoon Diyos? Hallelujah. Nandito pa lamang po tayo sa panalangin, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Kailan ba nagkulang Panginoon Diyos? Within only a couple of weeks. Hallelujah. Ang kapurihan po sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Kagalingan, mga kapatid. The protection and guidance of the Lord in the processes. Ang supplications ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Kailan nagkulang ating Panginoon Diyos? Hindi nagkulang ang Panginoon Diyos. Hinahanap ng ating Panginoon Diyos ang katapatan ng ating puso sa Kanya. Pag tayo nagmatigas sa ating Panginoon Diyos at hindi po natin ibinigay yung Kanyang inaasahan sa atin, tayo rin po mahihirapan. Sa halip na ibigay niya sa atin sa loob lamang ng 4 hanggang 5 araw, baka maaaring maganap na may bigay sa atin pagkalipas ng ilang buwan o ilang taon. It is because of our attitude in the sight of the Lord. Pinapakita na ng ating Panginoon Diyos kung gaano kamahal ng ating Panginoon Diyos ang mga Israelitas. Ilang beses na silang nagkaroon ng mga hari. Tinayo ang ating Panginoon Diyos ang mga lingkod ng ating Panginoon Diyos na tapat sa Kanya. And in the latter times of their life, ay nagkaroon ng mga pagkakasala, pagkabagsak. At yan na naman, hallelujah, nadala ang buong Israelitas. Pero magsusugo ulit ang ating Panginoon Diyos ng kanyang propeta. Raise up again another king. Ngunit ang ating Panginoon Diyos, hindi niya po ni minsan iniwan ang kanyang piniling o hinirang na bayan. Ganon din ang bawat kanyang mga nobya. Ni minsan hindi niya po tayo iniwan. Dahil kung iniwan niya po tayo, mga kapatid, hindi po malayang mangyari. Na isang araw na lang, mga kapatid, ay hindi na po tayo abutin ng pagsinag ng araw. Hindi po natin alam, mga kapatid, sa isang araw ay magkaroon po tayo ng isang malubhang karamdaman na walang lunas. Ganoon lamang po ang buhay ng tao dito sa lupa. Kagaya lamang po yan ng isang hamog. Pag daan ng hangin, yan ay mapapawi. Kaya mga kapatid, matuto po tayo, especially in this last age. Hallelujah. Hindi ba yun na pag-aralan natin sa message na He cares, do you cares? That even ang tao dito ngayon sa sanlibutan, hindi na nila alam yung ibig sabihin na tinatawag na morality. Na nasa kanilang bokabularyo ay wala nang halaga sa buhay ng mga tao. Hallelujah.
Praise God. Tuloy po natin sa verse 3. Set a watch, O Lord, before my mouth. Keep the door of my lips. Sabi niya po dito, maglagay ka ng bantay, O Panginoon, sa harap ng aking bibig. Hallelujah. Ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Praise the Lord. Hallelujah. Nawa ito po ay ating makita na maging ganito rin ang ating attitude unto the Lord. Hallelujah. Ano sinabi ng scripture na ang isang dila, hallelujah, mas mainam pa ang isang mabangis na hayop ay napapaamo. Ngunit ang isang dila ay mahirap siyang to be tamed o mahirap mapaamo. Hallelujah. Nawa po, yung mga bagay na yun, mga kapatid, ay hindi po na natin. Hallelujah. Nawa yun, mawala na sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil sinabi rin po dito sa scripture na ang isang pantas. Hallelujah. It said in the scripture, in the book of Proverbs, na ang isang wit at knowledge ay nag-iingat siya sa kanyang mga labi from his tongue. Ngunit ang isang mangmang, hallelujah, ang kanyang mga dila hindi napapag-ingatan. Hallelujah. Sabi niya po dito, incline not my heart to any evil thing, to practice wicked works with men that work iniquity, and let me not eat of their dainties. Sabi niya po dito sa verse 4, huwag mong ikiling ang aking mga puso sa anumang masamang bagay. Hallelujah. Ito'y paalala ng ating Panginoon Diyos sa ating, hallelujah, sa bawat isa sa atin. Huwag nating ikiling ang ating puso sa mga anumang masamang bagay na gumagawa o gumawa ng mga gawa ng kasamaan na kasama ng mga taong nagsisigawa ng kasamaan. Kundi, ano sabi niya po dito? At huwag mo akong pakanin ng kanilang mga masarap na pagkain. Hallelujah. Verse 5, sabi niya po dito, let the righteous smite me. Praise the Lord. Ano sabi niya po dito? Let the righteous smite me, it shall be a kindness. Sabi niya po dito, sugatan ako ng matuwid, magiging kagandahan pa ng loob. Ano ibig niya sabihin dito? Nasugatan ako ng matuwid. Yung katuwiran ng ating Panginoon Diyos. Yung kanyang pagtutuwid. Hallelujah. Ano po yung pagtutuwid ng ating Panginoon Diyos? Yan po yung tinatawag nating corrections of the Lord. Hallelujah. Ano sabi niya po dito? Let the righteous smite me, it shall be a kindness. Praise the Lord. Kung tayo po ay, hallelujah, itinutuwid ang ating Panginoon Diyos, yun po ay pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano sabi ng message na, to whom the Lord loveth, He chasteneth. Ang pinapalo ng ating Panginoon Diyos ay kanyang minamahal. Ngunit yung kanyang hindi minamahal, ano po yun mga kapatid? Kanya na lamang yung hahayaan. Hallelujah. Hindi naman po ang ibig sabihin ng ating Panginoon Diyos ay mamamalo na lamang kahit na tayo ay maayos. Hindi po. O itutuwid tayo ng ating Panginoon Diyos kung matuwid na yung ating puso, hindi po. Kundi ano sinasabi niya po dito? Na yung pagtutuwid ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, iyon po ay para sa ating kabutihan na kanyang nais maganap sa atin. Hallelujah. Dahil kung hindi po tayo nagpapatuwid sa ating Panginoon Diyos, hallelujah, isa lamang po ang ibig sabihin nun, hindi tayo anak ng Diyos. Hallelujah. Ngayon, dito sa huling kapanahunan, hallelujah, the juvenile delinquent, maging sa mensahe mga kapatid, pagka makarinig na ng mga matutuwid, mga tinatawag na matatalas na pangungusap sa salita ng ating Panginoon Diyos, anong sasabihin mga kapatid? Masyado naman kayong perfecto or perfectionist? Masyado naman kayong judgmental? Masyado naman kayong legalistic? Hindi po ganun, wala pong legalistic sa mga nagmamahal sa mensahe ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Kung mahal mo ang mensahe ng ating Panginoon Diyos, mamahalin mo anuman ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos, maging yan man ay pagtutuwid sa atin o yan man ay kanyang comfort sa atin. Wala pong ikasasakit sa ating puso kung yan po ay naayos na ng ating Panginoon Diyos. Pero kung hindi pa yan naayos ng ating Panginoon Diyos, then,
Hallelujah. Andun po yung tinatawag natin. Meron pong healing din ang ating Panginoon Diyos. Hindi lamang po siya yung God of chastening, kundi siya ang God of ating God of healer. Hallelujah. Praise God. The preaching, minsan, hallelujah, gusto ng mga narinig lamang sa tenga ay yung mga salitang pangingiliti. Hindi po. Ang salita, even said in the Hebrews chapter 4 verse 12 that the word is sharper, the word of God is sharper than any two-edged sword. Na siyang pumapasok po yan, siya ang pumapasok hanggang sa kasukasuhan, sa pagitan ng ating kaluluwa at ng ating spirito, para i-discern ang lahat ng mga bagay sa ating puso. Hallelujah. At tinatanggal ng ating Panginoon Diyos ang mga bagay na hindi na ayon sa kanyang salita. Praise God. Hallelujah. Ngayon mga kapatid, sa ating kapanahunan, di ba yan, that is a spirit, pag hindi po tayo nagpapatuwid. You know why? Ngayon mga kapatid, tingnan natin po sa buong mundo. Isang ehemplo mga kapatid. Yung mga batas natin, nung tayo bata pa noon, na tayo ay hindi bawal mamalo ang mga guro sa paaralan. Pag matigas ang ulo, pingot ang tenga mo. O kaya, kuha itong patilya sa mga lalaki. Yung patilya ng dito, yan po ay iniaangat ng mga guro. Ako nga mga kapatid, I remember when I was grade 2, at yung teacher namin, siya po yung pinakamatapang in elementary during that time. But she was respected because kung gaano niya, hallelujah, turuan ng mga guro. You know, the teacher, kamag-anak pa namin, hallelujah. And my classmate and I, hallelujah, binuhat po namin yung table niya. Alam po natin yung mga table nung araw malalaki, tapos merong salamin sa ibabaw. At grade 2, so mga 7 years old kami noon, during that time, or 6 to 7. At mabigat sa bigat ng mesa, na-outbalance yung pagbubuhat namin ng aking kaklase. Dahil maliit pa kami noon, binuhat namin yung malaking mesa. Madalit salita, nag-slide yung salamin sa ibabaw ng mesa. Nag-slide yung salamin doon sa mesa ng aking teacher. Bilang bata mga kapatid, ang desire lang namin mga kapatid ay ilipat namin yung mesa para malinisan yung ilalim. Pero dahil hindi namin kaya, hindi sa sinasadya, na out of balance sa aming pagbubuhat, dahil sa bigat, nag-slide yung salamin at nahulog at nabasag. So sa madalit salita, kami pinagalitan, hindi lang pinagalitan, kundi kami ay napalo. Pero mga kapatid, hindi po sumama yung aking loob. It is because that pagkakamali namin yun. Na bakit binuhat namin na dalawa lamang kami. I accept that. And you know, even my parents, my father and my mother, kung paano sila mag-discipline when I was a small child. Nakatikim ako ng mga tinatawag nating pamalo, especially pag hindi pa natin alam yung mga ginagawa natin when we were still childhood. Nandun pa rin yung katigasan ng ulo. Pero ni isang pamalo, hallelujah, ay hindi nagtanim sa akin ng ni isang sama ng loob sa aking puso. Kundi ang naramdaman ko, hallelujah, at hindi ko makakalimutan ang pag-ibig ng aking ama at ng aking ina. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil kung hindi tayo tumalimas sa ating mga magulang, ay hindi po tayo makakakamit ng mas mabuting bagay na ating kinalalagayan. Ano po mga kapatid, di ba may mga mayaman na pinabayaan ng mga magulang, puro bigay lahat ng mga layaw sa buhay? Ano nangyari mga kapatid? Dahil nasa kanila ang salapi, kahit na anong oras available sa kanila, nasa kanila ang anumang mga materialis na bagay. Anong ginagawa nila mga kapatid? Sila ay nalululun sa mga masasamang mga gawain. Hanggang sa ang kanilang mga pag-iisip na ay wala na. Wala nang takot sa anumang bagay at kanino man. Hallelujah. Ayon ang ating Panginoon Diyos ng ganun. Yan ang tinatawag na juvenile delinquency, kapabayaan. Delinquent, it is not of the part of the child. Dahil ang bata, wala po yung kinalaman. Kaya nga bata yan, kailangan niya ng pagtuturo habang siya ay lumalaki. Hallelujah. At yan, pagka malaki na yung bata, yan ay naturuan na hindi na po yan itutuwid sa pamagitan ng rod. Hindi na po yan, kundi pagpapaalala na lamang. Praise the Lord. Ganon din sa minsan mga kapatid, hindi po habang panahon nasa Korinto po tayo.
Dapat na nga eh. Sabi nga ng message na sabi nga ng scripture na, hindi ko na ito nararapat pang ituro sa inyo. Yung pag-ibig ng Diyos. Dahil ikaw mismo, maging ang kalikasan ay itinuturo sa inyo. Ang mga tama na dapat nating gawin. Praise the Lord. Pero bakit pa dumarating yung mga ganitong pagpapaalala ng ating Panginoon? It is because of the spirit of discernment. Hallelujah. It is ayaw kasi ng ating Panginoon Diyos na may mapahamak. Kung hindi po concern ng ating Panginoon Diyos, ang ipapangaral natin dito, mga prosperity na lamang. Mahal ka ng Diyos. Pwede mo nang gawin yan. Buhos mo ang lahat ng oras mo sa social media. Huwag ka na magkaroon. Walang problema kahit na hindi ka na manalangin, kahit na hindi ka na magbasa. Hindi mo na pakainin yung kaluluwa. Walang problema kahit na isang beses ka lang kumain sa isang linggo. Hallelujah. Sapat na yan, pumasok ka lamang ng church. Sapat na yan, makinig ka lamang ng isang beses. Hallelujah. Hindi po ganun. Ang tinuturo ng ating Panginoon Diyos, you have to redeeming the time. Dahil ang nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon Diyos, hallelujah. Hallelujah. Hinahanap ng ating Panginoon Diyos if we have that representation in our life. Praise the Lord. Hallelujah. Pero ang lahat ng mga ito, mga kapatid, isa lamang solusyon nito, mga kapatid. Do you have the Holy Ghost since you believe? Because if you have the Holy Ghost, meron pong conviction sa ating puso na magpapaalala sa atin that we have to repent of all of our sins and shortcomings at mga kamalian na sa ating puso, that we're still insisting. And He will direct us unto all truth. The Holy Ghost will point you back to the whole truth. Pero kung ang ating kaisipan at ang ating laman ng ating puso ay wala sa salita ng ating Panginoon Diyos at taliwas sa salita ng ating Panginoon Diyos, then that is not the Holy Ghost. Baka maaring iyan ay ghost lamang. But it is not the Spirit of God. There's only two things. It is the Spirit of the living God or it is the Spirit of the devil. Huwag po natin entertainin ang spirito ng demonyo. Praise the Lord. Hallelujah. Walang magagawa ang kaaway sa atin. Liban na itulot ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At mga kapatid, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tuloy po natin, mga kapatid. Sa verse, hallelujah. Kaya't mga kapatid, isa pa idagdag ko lamang, mga kapatid. Bago ko makalimutan, nabanggit ko na kanina. Tingnan natin ang kalalagayan ng buong mundo. Yung mga naunang pamamalakad para sa pagtuturo sa mga bata. Hindi po ba? Yung pagdidisiplina ng mga guro. Una pong pagdidisiplina, nagsisimula po hindi po sa paaralan. Magsisimula po yan sa loob ng tahanan. At paglabas ng kanilang tahanan, ay responsibilidad ng guro na turuan ang mga bata. Kaya nga po, nung araw, kahit na pag nasa loob ng school, pagka pinalo ng teacher, ang papaniwalaan na kahit na magsumbong yung bata sa magulang, ang papaniwalaan ng magulang, yung teacher. Tiyak po yun, mga kapatid, lalo na pag alam nila na yung kanilang anak ay talagang sobrang kulit. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, anong ginawa nila? Dahil sa ano? Dahil sa pagpalit ng tinatawag nating mga batas. Nagkaroon ng tinatawag na liberalismo. Hallelujah. Hindi po masama yung democratic, yung kalayaan. Pero yung kalayaan, hallelujah, na malayo tayo sa kasalanan. Binigyan tayo, di ba? Through Christ Jesus, binigyan niya tayo ng liberty from the bondage of sins, from slavery of sins. Praise the Lord. Ngayon, mga kapatid, hallelujah, salamat sa Panginoon at tulungan ng Panginoon ng mga kapatid nating mga teacher. Ngayon, mga kapatid, ang isang bata, kung gumawa ng hindi mabuti, nagsalita ng hindi mabuti, pagka pinalo mo yun, mga kapatid, ikaw pa mawawala ng lisensya. Hindi ba? Pagka pinalo mo ang isang bata ngayon sa paaralan dahil sa sobrang, hallelujah, hindi pakikinig at sobrang katigasan ng ulo. Hallelujah. Anong mangyari ngayon, mga kapatid? Ikaw pa ang
mapapasama. Hallelujah. Ngayon, sa salita ng ating Panginoon Diyos, pag ikaw ay mangaral ng salita ng ating Panginoon Diyos na, hallelujah, it is the righteousness of Christ Jesus. It is the Word of God para masanctify yung ating kaluluwa. May takwil ang mga espiritu ng kaaway. Hallelujah. Alam niyo ba yung 2 Timothy chapter 3 verse 1? That is not only a natural nature of the flesh, no? That is the spirit of the Laodicean. Pag hindi po natin napag-iingatan, entertain po natin yan ay magiging habitual na natin nasa buhay natin, and we will be identified by those kind of life. Hallelujah. Hindi po yun ang tinuturo ng ating Panginoon Diyos na character and life of Christ being a Christian. Hallelujah. Truth breakers, false accusers, despisers those that are good. Ngayon gumawa ka ng mabuti. Hallelujah. Ikaw pa ang masama ngayon. You can see how the world was twisted and perverted, and the world is upside down. It is because the Holy Ghost, the love of God, is not in the hearts of men. The Word of God, with the Holy Ghost, is not in the hearts of men. Kaya't mga kapatid, hallelujah, we have to take inventory of our hearts. Whatsoever that is good, that is all from above. Anumang lahat ng mga bagay, ayan ay galing sa itaas sa ating Panginoon Diyos. Ngunit anuman po mga bagay na masama, hallelujah, that is of our adversary. Hallelujah. Tuloy po natin mga kapatid. Hallelujah. Let the righteous smite me. So yung pagtutuwid sa atin, yun pala ay katuwiran. Praise the Lord. Let the righteous smite me. Kaya nga't sabi ng scripture na, huwag mong ilayo ang iyong pamalo sa iyong mga anak. Ganon din ang ating Ama na nasa langit. Kung tayo hanggang sa ngayon, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ay meron pa rin mga bagay na hindi natin ibibigay sa ating Panginoon Diyos. Merong kapamaranan ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Our God, He is a gracious God. Idadaan niyo yun mga kapatid kuminsan sa isang napakabuting kapamaraanan na madama natin yung kanyang pag-ibig. Ngunit kung tayo ay magpatuloy pa rin sa nasa ng ating puso, hallelujah, then the Lord will do His righteous way para tayo ay may tuwid. Dahil ayaw niya na tayo ay mapalayo sa Kanya at mapahamak. Praise the Lord. Ayaw ng ating Panginoon Diyos na ni isa sa Kanyang mga anak ay mapalayo sa Kanya. Salita. Praise the Lord. Tuloy po natin. Let him reprove me. Sabi niya po dito, let him reprove me. Ano sabi niya dito? Na, let him reprove me. At sawayin niya ako. Dagdag ko lamang po mga kapatid yung sinabi ng ating Panginoon Diyos na huwag nating ilayo yung pamalo sa ating mga anak. Dahil pagka ating pinalo ang ating mga anak, sabi ni Scripture ay hindi naman siya mamamatay. Diba? Praise the Lord. Ang liwanag na sinabi doon ng ating Panginoon Diyos. Hindi naman tayo namamalo dahil sa masaya tayo pagka tinutorture natin o pinapahirapan yung anak, hindi po. Dahil alam natin ang mga bagay na kanilang ginagawa na hindi magdudulot sa kanilang kabutihan pag yun ay ating pinabayaan. Mga bagay na wala o hindi naayon sa salita ng ating Panginoon Diyos. Pag hinayaan natin yung mga kapatid, ang kakulangan, ang pagkakamali ay nasa kanilang mga magulang. Ganon din yung ating Ama, mga kapatid. Hallelujah. What I'm telling, it is in the natural. Ganon din ang ating Panginoon Diyos sa atin, kaya't huwag po tayong mapalayo o magtampo o ilayo ang ating sarili sa ating Panginoon Diyos pag dumarating sa atin ang pagsubok. Nawa makita natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon Diyos. In that time that our God is guiding us, giving us His righteousness, yung kanyang pagkatuwiran. Hallelujah. Ang sabi niya po dito, hallelujah. It shall be an excellent oil. Praise the Lord. Ulitin po natin dito. Let the righteous smite me. Sino po yung righteous na yun matuwid? Jesus Christ. Our righteousness. Smite me. Kung titingnan natin itong Psalms na ito, parang kung ito Parang kung lamang ito Kung titingnan mo, hallelujah, in the natural na pagbabasa natin, ang makikita natin dito, yung mga kaaway ni David.
na siyang, hallelujah, that is smiting him. Pero kung titingnan natin dito, sabi niya po dito, let the righteous, sino po yung righteous na yun? There's only one good, and that is God. And there is only one righteous, and that is our Lord Jesus Christ. Ano sabi niya po dito? Let the righteous smite me, it shall be a kindness. Praise the Lord. Pagka tayo pala ay tinuwid ng tayo pinalo ng isang matuwid na yun po pala ay kindness. O ano po yung kindness? The kindness of God. It is the loving kindness of our Lord Jesus Christ. Ano sabi niya po dito? Tuloy po natin. And let him reprove me, at sawayin niya ako. It shall be an excellent oil, which shall not break my head. Praise the Lord. Ano sabi niya po dito? Magiging parang langis sa ulo, huwag tanggihan ng aking ulo. Sabi niya po dito, for yet my prayer also shall be in their calamities. Praise God. Ano sabi niya po dito? Sapagkat sa kanilang kasamaan ay namamalagi ang dalangin ko. Praise God. Hallelujah. Kahit na tayo nasa kalagitnaan ng kalamidad, ang ating panalangin, hallelujah, ay laging naririnig ng ating Ama na nasa langit. Praise the Lord. Patunayan po natin yan that in the midst, while I walk in the midst of troubles, He will revive me. Praise the Lord. Tuloy po natin, mga kapatid. When their judges are overthrown in stony places, they shall hear my words, for they are sweet. Tingnan po natin ito, mga kapatid. Ang kanilang mga hukom ay nangahagis sa mga tabi ng malalaking bato. You have to think that. Yung mga hukom, the judges, ay naihagis sa mga malalaking bato. Ngunit ang sabi niya po dito, they shall hear my words, for they are sweet. Ano sabi niya po dito? Kanilang maririnig ang aking mga salita sapagkat matatamis. Kahit na po tayo ay nasa malalaking, we are walking, we are in the rugged ways. Hallelujah. Na ating mga tinatahak. Hallelujah. Ang salita ng ating Panginoon Diyos, pag ating napakinggan ang kanyang tinig, yun ay matamis sa ating pandinig. Hallelujah. Kaya na sinabi ng scripture na the word of God, it is just like a honey. It is a bitter. Napakapait niya pag pumasok. Ngunit kung nasa ating belly na, it is as sweet as honey. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy po natin. Our bones are scattered at the grave's mouth, as when one cutteth and cleaveth wood upon the earth. Gaya ng kung inaararo at nabubungkal ang lupa, gayon ang aming mga buto ay nangangalat sa bibig ng Siol. Sa verse sabi niya, kahit, you know that the trials, ano sabi niya po dito, ang buto ay kagaya ng naararong lupa. Yung aming buto. Ano po yung buto? You know that the bone, dyan po you know that the purpose of the bone, that is the framework of our body. Para po nakatayo ang ating katawan dahil sa may mga buto po yan na skeletal framework. At ang buto po, mga kapatid, hallelujah, it is, you know what is the very etymological meaning of bone? It is a substance. Sustansya. At dito po sa buto natin, doon po nagmumula yung tinatawag nating production ng red blood cells. O yan po yung component ng ating dugo. Yung pula sa ating dugo. Yan po ay dito po sa malaking buto sa ating tinatawag na nahita. The femur bone, and also in the pelvic bone, dyan po yung production ng mga malalaking buto. And you know, hallelujah, dyan po nagsisimula yung ating buhay sa buto. At kung yung ating buhay ay tila baga inaararong lupa, praise the Lord. Dahil sa ano po? Sa testings of our faith. You know that the testings of faith, hallelujah, ay kagaya po siya, mga kapatid, sa isang halaman. You know, ng isang tender plant, ang isang halaman, mga kapatid, pag hindi po natin yan kinultivate, yung kanyang paglaki ay mapipigilan o mababanso. Dahil po, mga kapatid, yung ugat niya ay hindi po siya makabaon sa ikalaliman ng lupa para maabot yung tubig.
Kaya nga po, di ba, pag mayroon tayong mga halaman, mga kapatid, o tinatawag na when we were small children or when we were still in the elementary schools. Pag meron po tayong gardening, mga kapatid, meron po tayong time ng pagko-cultivate ng ating mga pananim sa ating garden. Di po ba? Para po ano? Para po lumuwag yung mga lupa na nasa ugat at makahinga yung ugat at hallelujah. Yun ay lalo pang it will scattered sa ikalaliman ng lupa. Hallelujah. At hindi lamang po yun yung paglaki ng halaman, kundi yan po yung ikatitibay sa paglaki ng halaman. Pag kinocultivate natin. Ganun po yung testings of faith natin. Ang testings of faith natin, pagka wala po siyang tinatawag na pag-uga o shaking, yan po, hallelujah, ay hindi po titibay ang ating pananampalataya. Praise the Lord. Hindi po siya titibay. Pag hindi po siya nagkakaroon ng shaking or cultivation sa lupa na ating tinatapakan. Praise the Lord. Kaya nga't ang pagsubok po o yung tinatawag na dumarating sa atin ng mga na testings or testings na tinatawag, it is the testings of our faith. Tinetest din po yung ating pananampalataya pag may dumarating sa atin kung hanggang saan tayo mananatiling tapat at nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Praise God. Hallelujah. Ano sabi niya po dito? Our bones are scattered at the grave's mouth, as when one cutteth and cleaveth wood upon the earth. Sa verse 8, sabi niya po dito, sapagkat ang mga mata ko'y, gaya, sa verse 7, gaya na kung inaararo at nabubungkal ang lupa, gayon ang aming mga buto ay nangangalat sa bibig ng Siol. Lalo hindi ibig sabihin na yung tayo sa kalalagayan natin ngayon, inaararo yung mga buto natin na nasa bibig ng Siol. Hindi po yun. Ang ibig sabihin, ang sinasabi niya po dito, na kung titignan po natin, you know, the bones, it is where the life, doon po nagsisimula yung sa component ng ating dugo, na siyang buhay natin. Kung sa ating buhay ay pinapaintulot ng ating Panginoon Diyos, ang tinatawag na cultivation, o yung pag-aararo. Hallelujah. It is para sa anong po yun, mga kapatid? Para po tumibay, lumalim ang ating pananampalataya. Praise the Lord. Pagkapit sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Tuloy po natin, mga kapatid. While in the midst of testings and cultivations, nakagaya ng isang halaman. Ngunit ano yung, hallelujah, nasa puso ni Haring David. Ano sabi niya po dito? But mine eyes are unto thee, Lord. Praise the Lord. You can imagine, in the midst of trials, ang kanyang mata ay hindi po nakakita o nakatanaw sa circumstansya dito sa baba, sa lupa. Kundi ang kanyang mata ay nakatingala, nagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Praise God. Kaya sabi niya po dito, but mine eyes are unto thee, O God, the Lord. In thee is my trust. Praise the Lord. Hallelujah. Leave not my soul destitute. Sa kalagitnaan ng ating pagsubok, ang ating mga mata ay nakatingala lamang sa ating Panginoong Hesukristo na siyang may akda at pagtatapos ng ating pananampalataya. Huwag nawa itulot ang ating kaluluwa will be in the destitute or tinatawag na walang magkandili. Verse 9, keep me from the snares which they have laid for me. Ulitin po natin, keep me from the snares which they have laid for me, and the gins of the workers of iniquity. Sabi niya sa verse 9, iligtas mo ako sa silo ng kanilang kanilang inilagay na ukol sa akin, at sa mga silo ng mga manggagawa ng kasamaan. Praise the Lord. Hallelujah. Sa verse 10, let the wicked fall into their own nets, whilst that I withhold escape. Sabi niya sa verse 10, mahulog ang masama sa kanilang sariling mga bating,
habang ako'y nakatatanan. Praise the Lord. Hallelujah. At the last chapter in the book of Psalms, ito ay 6 na verse lamang. Psalms chapter 150 verse 1 to 6. Bago po tayo magtapos sa salita ng ating Panginoon at dumako sa ating panalangin. In the book of Psalms chapter 150 verse 1 to 6. Sabi niya po dito, hallelujah. Verse 1, praise ye the Lord. Kita na po natin sa verse 1, amen. Sabi niya po dito sa Psalms chapter 150 verse 1 to 6. Sabi niya sa verse 1, praise ye the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in the firmament of His power. Hallelujah. Purihin niyo ang Diyos, ang Panginoon. Purihin ninyo ang Diyos. At sa kanyang sanktuaryo, purihin niyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Verse 2, praise Him for His mighty acts. Praise Him according to His excellent greatness. Verse 2, salitang Tagalog, purihin ninyo siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin ninyo siya ayon sa kanyang marilag na kadakilaan. Verse 3, praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the psaltery and harp. Purihin ninyo siya ng tunog ng pakakak. Purihin ninyo siya ng salterio at alpa. And verse 4, praise Him with the timbrel and dance. Praise Him with string instruments and organs. Salitang Tagalog, sabi niya po dito, purihin ninyo siya ng pandereta at sayaw. Purihin ninyo siya ng mga panugtog na kawad at ng flauta. And verse 5, praise Him upon the loud cymbals. Praise Him upon the high-sounding cymbals. Salitang Tagalog, sabi niya po dito, purihin ninyo siya ng mga matunog na simbalo. Purihin ninyo siya sa pinakamatunog na mga simbalo. Pinakamatunog na simbalo, yung buong lakas sa pagtutunog ng simbalo. Praise God. Ganun po dapat tayo magpuri sa ating Panginoon Diyos. Ano sabi niya po dito sa verse 6? Let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Ano sabi niya po dito? Purihin ng bawat bagay na may hininga ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Lahat ng bagay na mayroong buhay dito sa lupa ay purihin ang kanilang manlilikha sa kanila. Hallelujah. Kaya nga po't mga kapatid, kagaya ng isang halaman, meron po yang hininga. Hindi po ba mga kapatid? Yung sa dahon ng isang halaman, ay andun po yung kanilang paghinga. Amen. Praise the Lord. Kaya nga yung isang halaman o isang puno ay kalikasan na ibinigay ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Na nagpupuri sa naglikha, sa nilikha ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Ibaga natin, nakikita mga kapatid, ang mga punong kahoy ay nagpupuri. Hallelujah. Tinataas ang kanilang sanga buhat sa naglikha sa kanila upang purihin ang Diyos na kanilang malilikha. Nawa mga kapatid, ganoon din po ang bawat anak na lalaki, anak na babae, mga hinirang ng ating Panginoon Diyos. Ibigay ang lahat ng papuri ng higit na may bibigay na papuri sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Dahil tayo mga kapatid, ang kanyang tinatawag na expression. Ang bawat isa sa atin, ang tinatawag na expresto ng ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, hallelujah, nawa, hallelujah, ma-express sa atin ang buhay ng ating Panginoon Diyos, ang buhay ni Kristo. Praise the Lord. You know that when Jesus Christ, in the closing, when Jesus Christ was here in the earth, hallelujah, yung kanyang flesh, it is completely man. But inside of Him, it is completely God. He is the high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Siya na Diyos na may likha ng lahat. Bumaba siya sa pinakamababang dako dito sa lupa.
You know that the most lowest place here in the earth, it is in the Dead Sea. Hallelujah. Siya ay pinanganak sa pinaka-simpleng sabsaban ng kapanganakan. Siya ay sinamba ng mga simple, mabababang uri ng tao. Walang iba, ang mga pastol ng mga tupa. Hallelujah. Upang maabot, hallelujah, ang isang laman. Siya nagkatawang laman para maabot ang ating kalalagayan. Praise the Lord. Bilang Diyos na may likha ng lahat, ay ibinaba niya ang kanyang sarili. Hallelujah. Upang maabot niya ang bawat isa sa atin. He will be tempted. Sabi niya sa Total Deliverance that he is tempted. Maging sa tukso sa laman, he was tempted but he sinned not. Ngunit hindi siya nagkasala. Praise the Lord. At mga kapatid, ano sabi niya? He was flesh, completely man in the flesh, but inside of him, he is completely God. That this flesh might be subject yung nasa loob niya. Praise God. At ano sinabi ng Total Deliverance sa message? That Jesus is our example. Hallelujah. Na kung siya ay nagpakumbaba sa kanyang anyo na laman, ay kanyang isinuko sa espiritu na nasa kalooban niya. Praise the Lord. Kaya hindi na ang bawat isa sa atin. Hindi baga dapat ang mga anak ng Diyos ay magpasakop sa kaharian ng ating Panginoon Diyos? Na ang kanyang mga hinira, ang kanyang mga anak ay magpasakop sa espiritu ng Diyos. Walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. Nang tayo ay makaganap na ayon sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Nawa makita natin yung mensahe na binigay ng ating Panginoon Diyos, the total deliverance. You know that I remember that is the preaching of the Word of God, total deliverance. Nang kararating dito ni Brother Resty. In that Eid holiday that he was, hallelujah, hallelujah, the first love of God ay nanambalik sa kanyang puso in that message, total deliverance. Praise the Lord. Hallelujah. Ang kapurihan po sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Nawa po, ating po nakita ang biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon Diyos sa kanyang salita. Hallelujah. Everything works together for good to them that love the Lord. Hallelujah. And I will do better things than at your beginning, sabi ng ating Panginoon Diyos. For it is God who worketh in you, both to will and to do His good pleasure. Purihin ang ating Panginoon Diyos na buhay sa pangalan ng ating Panginoon Jesus Kristo. Amen. Hallelujah. Can we sing a song sa ating Panginoon? Hallelujah. Bago po tayo dumago sa ating panalangin, meron po tayo. Meron ba tayo? You are my hiding place. Can we sing that song? You are my hiding place. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. But all that we have heard from the Lord, it will be done by the Holy Ghost in us. Hallelujah. Siya ang ating comfort, ang ating strength, our truth, even our hiding place in the midst of troubles. Hallelujah. He is our refuge. Hallelujah. Hindi po nagbabago ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Siya lamang ang ating, hallelujah, all of our trust and confidence is unto Him, through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. You are my hiding place. You always
fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. And I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you, and I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Yes, Lord, amen. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay nga, Panginoon ko pong Diyos. Kami nagtitiwala lamang sa inyo, Panginoon ko pong Diyos. Lord God, hallelujah. I pray to you, Father, now, O God, so simply, O God, inyo po nga that you delivered, O God, in your word. O God, hallelujah, sa amin po nga gabi ng panalangin, kayo po, God, ang siyang mag-bless, O God, every soul and every spirit, O God, that receive your gracious word, Almighty Father. Lord God, hallelujah, pagpatawad niyo po ang inyong lingkod kung meron pong nasambit, Ama, na it is a tongue of slippery, or it is Lord God, mga salita, O God, na pagkadulas sa labi na hindi, it is not intention, Father. But Lord God, you know what's in my heart, O God, to be only unto your word, Father. Lord God, kahit na ito po inyong, it is your word of correction, it is your word of righteousness, Father. I will cherish it, O God, dahil I do believe, Father, I know, Father, that it is for my own good, Almighty God. Panginoon ko pong Diyos, I'm praying to you, Father, hallelujah. Maraming salamat, Ama, sa inyong salita na siyang aming pagkain, O God, ng aming kaluluwa. Maraming salamat, O God, na siyang aming comfort, O God, na siyang aming hope, siyang aming trust, O God. Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, Lord God, marapati niyo po, Ama, na kayo po, O God, ang siyang mag-circumcise every hearts, O God, every ears and every eyes of understanding, O God, by the precious word. I'm praying to you, Father, na maabot po, O God, ang hunger and thirst, O God, ng aking mga mahal na kapatid, O God, ng inyong mga anak, Ama, na Lord God, hallelujah, tunay nga na it is only by your word, unto your word, Father, that will quench every thirst, O God, that will fill every hunger in every heart, O God. Panginoon ko pong Diyos, I cannot give nothing, Almighty Father. Wala po akong may bibigay, kundi ang lahat po, O God, ay buhat po sa inyo, Ama. You can give everything, O God. You can give strength, you can give healing, O God. You can give comfort in every heart, Almighty Father. And you can give, Lord God, hallelujah, a peace and rejoicing in every heart, O God. Panginoon ko pong Diyos, yan po ang aking panalangin, Ama. O Panginoon ko pong Diyos,
Hallelujah. Marami pong salamatan. Lord God, hallelujah. Kayo po, God, ang siyang patuloy, O God, na sumama sa amin, O God, in our prayer, O God. Hallelujah. Nawa po, O God, makasama namin kayo, Panginoon ko pong Diyos, with your Holy Ghost, O God, will be with us, O God, to pray, O God, the authors, O God, from every hearts, O God, na siyang ibibigay, O God, ng banal na Espiritu Santo. Lord God, once again, Father, I commit to you, Father, all of this prayer, O God, under the mighty hand of God, in the blessed name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. At sa ating, hallelujah, prayer, hallelujah. And ito po ang ating mga prayer request. It is only for our church, hallelujah. And God bless you all, our brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, hallelujah. At meron pa tayong mga panalangin na hiling sa ating Panginoon, hallelujah. Praise God. Ating isama sa prayer si Brother Abraham sa kanyang healing from the ultrasound result. Meron pong findings sa ultrasound result na diffuse fatty liver at saka yung kanyang gallbladder with multiple polyps. Isama natin sa prayer. Hallelujah. Ganon din mga kapatid, ang patuloy nating panalangin until the complete healing for Brother Tony, and we're claiming for his healing from all those symptoms that he had from that fatty liver, bladder stone, and moderate prostate before at took ng medical treatment. Kaya din si Sister Shirley from that gallbladder polyps, we'll continuously pray for the hallelujah, for the complete healing of the Lord. At sama natin sa prayer, ganyan din mga kapatid, ang supplication ng ating Panginoon sa bawat isa. Ganyan din mga kapatid, sama natin sa prayer ang kay Brother Ranjit at Brother Percy sa kanilang trabaho, ang patuloy na pag-iingat ng ating Panginoon. At sa tiyahin ni Brother Ranjit for the healing, namely Sister Gloria David, from healing ng liver disease. At ganyan din sa hallelujah. At ganyan din sa tiyahin or kakilala ni Brother Dicky, Sister Panfila Tinampay from hernia, sa abdominal hernia. At patuloy na kalakasan para kay Brother Joseph Milcar. At isama natin ating idulog sa Panginoon ang smooth processing ng pertinent documents para sa company that is needed na pagtatrabuhan ating kapatid Brother Resty. At again din mga kapatid, isama natin sa prayer Sister Flor Tilisa, patuloy natin idulog sa Panginoon. At again din, patuloy natin idulog sa Panginoon si Sister Joy Frias at Brother Alex Frias, ang kagalingan ni Sister Joy at maging sa trabaho para kay Brother Alex. We don't know, hallelujah, kung titingnan natin sa situation, there's need to be settled, accountability. But we don't know, but still keep trusting into the Lord that will make a way for Brother Alex Frias. At again din, isama natin sa prayer Brother Christopher Gascon from cancer of the blood, leukemia. At again din mga kapatid, sama natin sa prayer patuloy ang about settlement ng karamaa at again din sa pending salary ni Brother Alan at maging ang perfect will of the Lord maganap regarding sa work needs ni Brother Alan. Ang perfect will ng ating Panginoon Diyos, ang siyang mai-supply ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Saan man tayo bigyan ng ating Panginoon Diyos, the most important, it is the perfect will of the Lord. Hallelujah. At ganyan din mga kapatid, sama natin sa prayer ang kagalingan ni Brother Romel from that, hallelujah, from that bladder stone. Sama natin patuloy sa, actually hindi ito kinuha sa surgical management kundi sa medication. Kaya sama natin sa prayer. At sa kahilingan ni Brother, patuloy natin idulog sa Panginoon, tulungan natin sa panalangin ng pregnancy ni Sister Daisy na ang Panginoon ang siyang mag-ingat at maging
mag-ayos for the baby na maging maayos ang delivery ni Sister Daisy. At ganyan din mga kapatid, sama natin sa prayer. Hallelujah. Ang praise God. Sama natin sa prayer for Brother Belo's brother, si Brother Raimundo Belo, from the deliverance, for the deliverance of the Lord. Sama natin sa prayer. At ganyan din mga kapatid, ang anak ni Brother Belo, ang kagalingan para sa kanang mata na may katarata. Sama natin sa ating Panginoon Diyos. At ganyan din mga kapatid, sama natin sa panalangin ang ating kapatid na si Sister Myrna, Brother Abraham, sa kanilang pagbabalik dito sa Doha. Naawa ang Panginoon na siyang tumulong ang kanilang pagbabalik dito sa Doha. At sama natin sa panalangin mga kapatid muli ang mga trabaho natin dito sa Doha, mga kapatid na mga nagtatrabaho. Sister Laika, Brother Elmer, Sister Christina, Brother Nathan, Brother Joe. Sama natin sa panalangin natin sa ating Panginoon Diyos. At ganyan din mga kapatid, ang patuloy na pag-iingat ng ating Panginoon Diyos sa ating lahat dito sa ating lugar na ating pinamamalagyan. Ganyan din mga kapatid, ang complete healing and strength protection para kay Brother Boy sa asawa niya. Hallelujah. Na ang Panginoon Diyos ang siyang magbigay ng lubos na kalakasan at physical na katawan na kagalingan at pag-iingat sa kanyang may bahay. Hallelujah. Ating idulog itong mga panalangin ito sa ating Panginoon Diyos. Muli tayo'y magtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Maaari na tayong manalangin mga kapatid sa ating Panginoon. Muli Panginoon namin Diyos, kami mo tihuganay, nagpapakumamang malapit sa inyo na Lord God, hallelujah. I'm praying to your Father, oh God,